Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Naku, matindi mga kaibigan. Mainit itong ating pag-uusapan. Catherine Camilon, nakita na. Magugulat kayo sa tunay na kalagayan ni Catherine Camilon. Laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang ho. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto na! Samahan niyo po ako dito sa pagtuklas kay Catherine Camilon. Unconscious po yung babae na nakita nila. Yes ma'am, walang malay na po at medyo duguan sa bandang ulo hanggang sa pababa at nakalaylay na mga braso. Para sa detalye, magkakausap natin si Colonel Jack Malinaw Jr., ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group Region 4A. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Opo, Colonel, kanino lumapit? Ito pong dalawang testigo para nga po isalaysay itong nakita nila. Lumapit po ito sa ating field office natin sa Batangas CIDG. After a few days na nanawagan kami sa FB page namin to look for witnesses, no? Kasi base sa ebidensya natin ng CCTV footages available, ay tutol po hindi na natin nalaman what happened to the victim noong 9:31 na October 12 base sa last footage po. Bakit po putol yung footage? Actually, ma'am, based doon sa evidence, na initial evidence na CCTV footages na nakalap ng ating Batangas PNP, biglang we lost track of the vehicle kung saan nagpunta. Around 9:31 p.m. na October 12, gabi po yun. Opo. And from there, when the case was turned over to us last October 23, nagkaroon po kami ng backtracking at minarapat namin humingi na ng tulong sa community, no? Opo. Kaya manang nag-surface and it takes a lot of, siguro several days of persuasion for them to give their personal accounts doon sa after nung sa nangyaring insidente. Saan daw ho nakitang, saang lugar po nila nakitang duguan si Camilon? At unconscious daw ho ba si Camilon nang makita nila? Ano po yung kanilang salaysay? Base sa salaysay nila, ma'am, galing po sila sa, nakita po yung dalawang sasakyan. Yung unang-una yung victim's vehicle na Nissan Juke kulay silver, nakita nila nakaparada sa isang kalsada, tabing kalsada sa may Bawan, Batangas, na meron naman nakaparadang isang SUV din sa harapan na CRV. Then from there, tumabi yung dalawang witness natin, isang nakamotor at isang backride at nag-umihi sa tabi. At the same time, inaga ng headlight nila yung aktual na pagbuhat ng isang babae base sa suot ng biktima mo ay nagmamatch naman na laylay na yung braso, ulo at duguan at isinakay doon sa likod na bahagi ng Honda CR-V. No? Okay. So, unconscious po yung babae na nakita nila? Yes ma'am, walang malay na po at medyo duguan sa bandang ulo hanggang sa pababa at nakalaylay na mga braso nang isinakay sa inilipat sa isang CRV, no? Na naparada sa isang Juke. Sabi niyo po ay may dalawang sasakyan silang nakita. Na-trace na po ba? May
paano po natin natitrace kung sino po ang may-ari nitong dalawang vehicles na in-identify po nila? Nakuha po ba yung plate number or dun po sa CCTV na mayroon po tayo, ma-enhance po ba yun para matrace yung plate number po nun? Ma'am, yung victim's vehicle na Nissan Juke na SUV, na-establish na po yung registered owner po no, na taga Binangonan, Rizal. At base po sa pag-iimbestiga ng ating Highway Patrol Group 4A, ito po ay naisalin through deed of assumption ng loan. Kasi under financing po yung Nissan Juke. So, iba ang may-ari hanggang naisalin sa isang individual na ang ginawa po ng ating HPG, ma'am, ay kinasuhan po yung kumuha ng sasakyan ng initial carnapping case. As to the question, how the said vehicle napunta doon sa babae, sa ating biktima, ayan po ay patuloy na ina-establish ng ating Highway Patrol Group. Kasama po yan sa task group na binubuo dito sa Region 4A. Okay. Doon po sa mga testigo, bakit daw po hindi sila nag-report noong oras na yon? Actually, ma'am, based on their statements, nang bumaba yung back rider na nakasakay sa motor, habang umihihi yung isa, biglang lumapit yung nagmamando sa pagkakarga, no? Sa pag-transfer ng katawan ni ng baba, ng malay. Tinutukan sila ng baril at sinabihan na, anong ginagawa? Umalis na kayo dito. Yung madamay dito. So, very vivid yung recollection nila, ma'am. Kaya it took them several days na ma-convince namin to help us in the investigation kasi natakot nga po. Pero namukhaan po ba nila yung tumutok ng baril? Yes, ma'am. Yan po yung meron na po tayong pangalan. We consider yung suspect already. At meron po tayong ongoing efforts dyan. Ito po ay isang civilian. Hindi po ito yung police officer na natukoy na initial person of interest po natin. Opo, pero yung person of interest, nananatili po siyang suspect. Yung person of interest. Base po sa salaysay nitong dalawang testigo. Actually, ma'am, yung basis ng salaysay ng testigo ay they have identified the civilian person, no? Hindi po siya police. Pero meron pong dalawang nagbubuhat na hindi niya naaninagan ang mukha, no? Isa lang, base po sa ating intelligence research, medyo associated po itong na-identify doon sa initial POI natin na police officer. And nakita natin doon, we received a copy, puro general denial that he was on duty during that time. Dito po sa CIDG, we invited him, and voluntarily he gave his statement at ang sinabi niya ay nasa duty din. Nang tinanong namin paano niya kilala niya ba itong biktima natin, ang sinabi niya lang ay ito ay naimbitahan minsan sa flag raising ceremony itong biktima natin sa isang visitors program na flag raising ceremony sa naturang kampo. At ito po ay isang naging guest of honor speaker. Okay, alright. Naku po, mainit, matindi mga kaibigan. Itong napanood natin sa rolling ng video. Kumpirmado, nakita, walang malay, duguan, nakalaylay ang kamay at balikat nitong si Catherine Camilon. Ayon ho, dito sa salaysay, sa rolling ng video na ito, na lumutang di umano na testigo na nakakita. So, kumpirmado mga kaibigan, na hindi po galing sa akin na nakita na itong si Catherine Camilon ng dalawang lumantad na testigo. Dalawa ba? I'm very sorry kung nagkamali ako. Ba't ang malaking katanungan po dito? Nakita ng testigo itong si Catherine Camilon, duguan, walang malay. Ililipat doon sa sakyan. Ba't hanggang ngayon ho ay hindi pa rin nakikita ng kinaukulan kung sino man na nag-iimbestiga ho dito? Yun po ang malaking katanungan, mga kaibigan.
Ha? Tayo ba ay maghihintay na lang hanggang kailan? Kung kailan po magkakaroon ng konkreto na ika nga po'y katibayan kung ito ay buhay o patay na si Catherine Camilon. Alam niyo kung bakit? Naitanong po natin yon. Hindi lang po ako ang nagtatanong. Kahit tambayan na nagkakaroon po ng public opinion diyan sa comment section. Dahil marami pong lead, marami pong batayan para matuntun itong si Catherine Camilon. Sapagkat datapuat na sabi ko po yon sa puntong ito, ay pwede pong sundan natin yung sinasabi ng testigo na nakita doon. Kung hindi man nakita doon sa eksaktong lugar, alam ko, aalisin na doon yon. Magkakaroon po ng pagtatago kung saan dapat itago. Siguro naman, paglutang ng testigo na ito, ay kung ginawan ito ng paraan na ika nga po ay community, ang mga tao doon na nakatira sa malawak na community na yon, ay nagkaroon po ng matibay, masusi at nagpadala ho ng mga eksperto para na sa ganun ho matingnan, masuri kung saan talaga tinago itong si itong si Catherine. Ay hanggang ngayon po walang development. Batang maliwanag lang po dito mga kaibigan, ay itong testigo na lumutang. Nakita niya at nagkaroon pa nga po ng pagkakataon na counting komisyon. Maliwanag po, di ba? Hanggang doon na lang po ba tayo? Nakita ng testigo, subalit hindi makita ng kinauukulan. Mabuti pa itong mga testigo, hindi po ito eksperto sa paghahanap. Ay nakita itong si Catherine Camilon. Ba't itong ating mga investigador, alam ko matatalino ito. Bakit hindi makita itong si Catherine Camilon? Ay samantalang mayroon na pong lead, mayroon na pong batayan kung saan dapat hanapin itong si Catherine Camilon. Mga kaibigan, ano ba ang problema sa ating justice system? Hindi naman, wala naman ho, hindi naman ho nakita sa ibang country itong si Catherine Camilon. Maliwanag po sa testigo ay nakita sa ating bansang Pilipinas. Naku po, bakit? Anong problema sa ating justice system? Hindi po tayo nagmamarunong. Baka ako po nagtatanong lang. Kasi, bakit hindi talaga makita? Ay may lead na. But may mga kaibigan niya na isang punto de vista ko ho. Malay niyo ho, isang araw, bukas makalawa, ay makita po ng ating mga kinauukulan kung sino man humahawak sa kaso na ito. Ito si Catherine Camilon. But sana ho, umaasa ho tayo ng buhay. Ito si Catherine Camilon. At sa ganun po, ay maisiwalat niya ang buong katotohanan dito ho sa kanyang pagkawala. Bata kaunting paalaala ho sa lahat ho na sumusubaybay sa ating mga hinawakan na ika nga po tinalakay din, tinalakay na mga kaso kay Jubilin Galino, mga kaibigan. Sana ho hindi ho ito matulad sa Jubilin Galino case, mga kaibigan. Yan ay aking isang paalala lang ho. Marami po dito dapat kabang-abang, marami nating babantayan dahil marami po ang katanungan na hindi pa po nasasagot, mga kaibigan. Maraming salamat po, abang-abang po tayo bukas. Bibigyan ko po kayo ng pinaka-latest update, mainit na mainit, tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon at siyempre sa pagkatao ni Major na tinuturong utak di umano sa pagkawala ni Catherine. But hanggang ngayon po mga kaibigan, pasensya na ho. Wala po tayong konkreto na pinangahawakan kung buhay man o patay ito si Catherine Camilon. Kung ano man ho ang public opinion nyo, kung naniniwala kayo na ito ay patay na o buhay pa,
Kung ano man ang inyong salubin, pwede po kayong mag-iwan diyan ng inyong mga public opinion, mga kaibigan. Okay, maraming salamat po. Napakaliwanag dito sa ating tinalakay. Nakita ng mga testigo na lumutang. Ito si Catherine Camilon. Walang malay, duguan. Ang kamay ay ka nga po'y nakahalupaypay. Ano ba sa Tagalog yun? Yan po lang ang iyarit ko po sa inyo, mga kaibigan. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Palakpakan po tayo.